Inaprubahan na ng Korte Suprema ang warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. Ang makasaysayang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa Malacanang at nagpapaigting ng tensyon sa buong bansa. Kasalukuyang nang naghahanda ang ilang mga unit ng kapulisan para sa posibleng pag-aresto sa Pangulo. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang warrant of arrest ay kaugnay ng mga kasong katiwalian at pang-aabuso sa pangyarihan na isinampal laban kay Pangulong Kuting Jr. Agad naman nagkaroon ng emergency meeting ang Malacanang upang pag-usapan ang mga hakbang na kanilang gagawin upang harapin ang krisis na ito. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad na susundin nila ang tamang proseso at magpapatuloy sa kanilang tungkuling anuman ang magiging reaksyon ng kampo ng Pangulo. Habang inaantabayanan ang susunod na mga hakbang, nananawagan ng publiko para sa kalmado at kaisan ng gitna ng tumitinding tensyon. Maraming Pilipinong nag-aabang kung paano harapin ng administrasyon ni Kuting ang bagong hamon na ito na maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan ng bansa. Sa kabila ng sitwasyon, ang hiling ng sambayanan na isang patas at transparent na proseso upang masiguro na mananaig ng hustisya. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Ang hakbang maisog dyan sa Japan. Uy! Konnichiwa sa lahat ng mga didis Japan. Gigil na kay Dayunyor. Gusto nang pitikin ang yagbols. Ay, binigda majong gabi diha sa Bohol. Bandi Basrot at Trupang Bisaya. Oy, Bisda Kiros, suportahan po natin Trupang Bisaya. Ayan. Trupang Bisaya, mag-live ka. Pagkatapos ko, mag-live ka, tol. Tingnan ho natin kung meron bang dump truck doon. May mixer. Merong, yung traktor. Pangharang, may haharangin kaya yung maisog Japan. Malakas ba si Dayunyor dyan sa sa Japan? Sa Amerika kasi, alam ko, medyo may tangkang pagharang kasi si Atty. Vic Rodriguez dyan pa lang sa immigration, hinarang, di ba? Oh? Sa Japan, kamusta sa Japan? Damo, ba mga bangag dyan? Sa basin na si Good Godzilla sa maisog, hiharang. Okay, baka ang hiharang dyan si Ultraman. Di ba yung Ultraman yung Ultraman, yung Ultraman, sa Japan ba yung Ultraman? Paborito ko po yung Ultraman. Bata pa ho akong paborito ko yung Ultraman. Labara, maraming salamat ho sa inyong pakulay. Baka ho, iharang si Ultraman, animal. At Pangulong Rodrigo Roa Duterte nag-alay ng kanta. Naku, mag-isiiyakan kayo. Ito sa akin, pagpapunta ka, Bisdak, dito punta ako. Malayong puntahan, ma'am. Pangmayaman lang yung Japan. Hoy, Pastor Kibuloy. Nakita ko po yung kanta Isinama ko rin Ganda kasi ng mensahe ng kanta ni Pastor Kibuloy. Kasi kumanda naman si Tatay Digong. Sabayan po natin ang kanta rin ni Pastor Kibuloy. Ayan. Matindi po yung yung ipinaglalaban po ngayon sa hakbang maisog Japan kasi ang kanilang sentimento talagang sila yung pinakaunang grupo na sumusuporta dito kay Bangag. Sila talaga mga DDS, sila rin po ang sumusuporta panahon ni Tatay Digong noong 2016, in-extend nila yung kanilang suporta sa mga Duterte dito kay Bangag. Ang problema ngayon, nagkagaguhan. Ito ba yan? Kaya galit na galit. Ako guys, pabor ako dito sa ginagawa ni Atty. Vic Rodriguez dahil wala po kasing ibang umiikot sa ibang bansa. So si Atty. Vic Rodriguez, credible naman ho itong source na ito.
itong speaker na ito maipinaglalaban. Ako, pabor ako na siya ang nagiging representative. Pagdating sa legal term, alam niya na panigurado itong si Kukak sumakit ang ulo, pati si Bangan. Sampal ito sampal ito sa Marcos admin Mantakin mo, ito ay dating little president, no? Executive secretary ng Marcos admin. So ngayon, haya na, nagiging kalaban na ho ng administrasyon, nagiging kritiko na. Kaya nga, nilagay ko dyan, pinapanalo noon, pababain na ngayon, patay ka diyan, Yor. Ay, Sir Kuop, magandang hapon sa inyo, Sir Kuop. Uy, Bisdakiros, suportahan natin sila. Pakinggan po, ito po yung nangyayari sa Amerika na hindi napigilan ng dump truck. Hindi napigilan ng mga traktor, mga trailer truck ba? Kala ko kasi yung sa Tacloban napunta sa Amerika. Malaking sampal ho ito kay Ma'am Shea. Tingnan niyo po. Dala-dala po yan. Ang nakakaiba dito guys, ito na ho yung nagkakaroon na ng evolution. No? Parang nagkakaroon ng evolution ang hakbang maisog. Pag tiningnan niyo po yung mga kulay nila, kulay berde ho yan. Dati kasi ang hakbang maisog, puti lang, no? Puti lang talaga ang sinusuot. Ngayon, nagkaroon na ng evolution. Nag-start po kasi yung evolution, mga kabisdak, ng hakbang maisog. Ay nung sa Davao del Norte. Di ba sinabi ko nga sa inyo, sa Davao del Norte, meron na talagang naka-green. Nagka-green na talaga. Kita mo yan si Atty. Vic Rodriguez, no? Ngayon, nagkaroon na ng evolution, sumasama na ho yung mga kulay green. Ibig sabihin, alam mo naman ho kung anong ibig sabihin ng kulay green na damit. Ito po ay mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. Natutuwa ho ako sa inyo kasi yung mga supporters ni Inday Sara, noon po kasi tahimik ang mga yan. Pero ngayon, maraming salamat ho sa inyo dahil andyan na ho talaga kayo. Again, disclaimer wala pong kinalaman si Vice President Inday Sara sa hakbang maisog. Ito ay mga DDS, suporta kay Tatay Digong at sumuporta kay Vice President Inday Sara. Kaya ang sinusuot po nila ay kulay green. Kasi ang mga DDS ngayon, wala naman ho na talagang kulay ang DDS ngayon Dati kasi pula, ginamit ng mga pulawan. Allergy na kami sa pula. No? So ngayon ito, meron namang political color si Vice President Inday Sara na kulay green. Ito yung dinadala ngayon ng mga DDS. Kaya patay good mo diha. Ayan na ito na po. Congratulations po sa mga supporter ni Vice President Inday Sara. Thank you so much po sa inyo. Kasama na po kayo sa laban natin dito sa Hakbang Maisog. Yung bad shot ni Kukak, ito, good shot sa amin. Thank you so much sa inyo. Good shot sa amin dahil bumanat na. Hindi na mapigilan. At paniguradong basag na naman ang buti. Magbabasag ng buti kasi di ba napigilan dyan sa Amerika, Hakbang Maisog. Di ba sila si Boy Harang? So ngayon, atay kamot itlog ni Mal, galit na naman. Baka magbasag na naman, maglasing, manjumbag. Ito. Hakbang Maisog Japan. Handang-handa na at may kasamang gigil. Hoy Arnel, welcome sa Arnal, DC, welcome sa Bisdak Pilipinas. Darrell, magandang hapon sa inyo. Mantakin mo yung gigil nila, galing talaga sa kanilang mga bibig. Nagigil na talaga sila. Gigil na tigil na, tadyakan si Dayunyor. Tadyakan mo niyan sa ma'am. Pero bago ho yan, ayan, sinasabi ko nga ho sa inyo na tayo ho sa Bisdak Pilipinas, kahit sinong personalidad yan, basta nakitaan po natin ng pagmamahal sa bayan at nagtatanggol sa mga Duterte, sinusuportahan po natin yan, hindi po natin inaaway yan. Basta para sa bayan. Kaya nga ho, ito ngayon, saludo ako kay Atty. Vic Rodriguez.
Oy, Tuto, Duterte, maraming salamat po sa inyo. Dahil, mantakin mo, dating bus na si Junior, di ba? Dating bus na si Bangag, sila yung nagiging frontliner ngayon. Oh, ang nagiging frontliner ngayon ng Hakbang Maisog worldwide, kumikilos si Atty. Vic Rodriguez. O, panigurado, papunta na naman ho ito ng Japan. Kasi nga, maganda ho na speaker si Atty. Vic Rodriguez kasi alam niya yung batas. Maganda rin, ayos din naman yung speaker, sino ba yun? Atty. Harry Roque. Pero, mas maganda ito, mas maganda yung impact. Impact kind, impacto. Kasi, alam ni Atty. Vic Rodriguez, lahat ng galaw ni Bangag. Kaya pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez, bakit nga ba umiikot siya? At siya ang nagiging representante ng Hakbang Maisog worldwide na ho ito. Pakinggan po natin si Atty. Vic Rodriguez. Ano po ba talaga ang estado ng ating bansang Pilipinas sa mga taga dito po sa US? Merong pagtatangka na lapastanganin yung ating saligang batas. At bagamat ito ay highly technical at legal yung usapin, pinapaliwanag natin yung isyong ito sa pinakasimpleng pamamaraan para malubos na maunawaan ng higit na maraming Pilipino kung bakit dapat tutulan yung pagtatangka na lapastanganin yung ating saligang batas. Specifically, yung mga political provisions kagaya ng term limit or more so, yung pagpapalit ng uri ng gobyerno from presidential to parliamentary. Hindi natin ito dapat payagan, hindi natin dapat pahintulutan. Dahil ang layunin lang naman ito ay mapanatili sa kamay ng isang pamilya ang pamumuno sa ating bansa. At hindi ito mabuti. Okay, yan dapat ang dapat malaman nating mga Pilipino. Lalo na po yung nagmamahal sa bayan. Mahirap po kasi yung ipinaglalaban ng administrasyong ito. Baguhin yung saligang batas tapos magiging parliamentary at sila po ay hindi na bababa sa kanilang mga pwesto, sa kanilang mga kapangyarihan na pinahiram ng sambayanang Pilipino. Ako, wala naman sanang problema yung ganyang klaseng forma ng panggobyerno basta maayos yung namumuno. Kagaya ni Tatay Digong, mga Duterte. Kahit habang buhay ho sila para sa akin. Pero kung yung tropang Bangag ay nagago na talaga, Tropang Bangag, bangag tayong lahat. Bagsak dito, bagsak doon. Payag ba kayo? Kasi, ang pagiging leader kasi guys, ay sumasalamin yan kung saan sila nanggagaling at kung ano yung kanilang pinanggalingan. Yan yung salamin Kasi kung ang sasalamin na natin, si Tatay Digong, mga Duterte, maayos talaga na leader. Okay pa sa all right. No? Okay pa sa all right. Ang ganda ng Davao, umikot nga ho kami doon, Kalye Sorbe. Ang ganda ng mga sinasabi nila. Wala namang script ho yun. Lahat sinasabi ng mga natanong namin, maayos ang mga Duterte. Meron pa kaming interview ng gabi, lahat maayos ang Duterte. Maayos naman talaga ang mga Duterte, napatunayan na ho yan Dumaan yung pandemya under Duterte admin, di sumuko si Tatay Digong, maganda pa rin ang ekonomiya. Yun yung sinasabi kong salamin. Ay putsang ina, kung sasalamin tayo sa kay Da Junior, sasalamin tayo kay Romualdez, gawin nating Prime Minister ang mga tungaw, lahat tayo, sasakay tayo sa private plane. Mula New York papuntang Brunei. Diyos ko. Lahat tayo. Hey, Jude! Ganun. Everybody up, 1, 2, 3.
Oh. Hindi bangag-bangagan lahat tayo nito pag nagkataon. Huwag naman ho. Pangarap nga ho namin, ngayong katapusan, okay na ho kami dyan. Hello, Atty. Vic Rodriguez, oh. What is the call po ng mga Pilipinos sa ating current administration? Ang hakbang ng maisog, USA, ay katulad din ng isinisigaw at hinihiling ng hakbang ng maisog Philippines at lahat ng hakbang ng maisog international. We are calling for a leadership that has transparency, accountability, that's pushing for peace, security, and stability. Yan din ang sinisigaw ng hakbang ng maisog USA. No. Okay ha. Pareho lang naman sinisigaw talaga, synchronize lang naman. Sabi ni Linyo, kung pwede lang mag-rewind ang butuhan, di kami bumoto kay Bangag, nabudol kami. Mabuta Ringira Vlog, magandang tanghali ho sa inyo. Wala na ho, ganun talagang kapalaran ng mga Pilipino, malas tayo ngayon. Kung napakaswerte natin nung panahon ni Tatay Digong, dahil nakamalasan naman ngayon. Grabe talaga naman. Sabi nga ng mga taxi driver sa Davao, grabe yung buhay natin ngayon, bisdak. Bakit, sir? Sobrang malas. Anyway, ito, Atty. Vic. To war and yes to peace. We have to explore all diplomatic means para maresolba yung ating hindi pagkakaunawaan sa ating higante at superpower na kapitbahay na China. Ayaw natin ang gera dahil walang nananalo sa gera. Wala naman Ang talaga. usapin sa gera kahit saan, sa Ukraine, diyan sa Gaza, walang mananalo diyan. Wala talaga. Ang nagiging usapin lang diyan, paramihan ng mamamatay. Correct. Sa parehong panig, sa lahat ng panig. Paramihan ng mga edipisyo at mga gusali na masisira at mawawasak. Paramihan na maghihirap at magugutom at paramihan ng kinabukasan ng kabataan na wawasakin ng bomba, ng armas, ng bala. Okay. Sana narinig ng mga bangag ito. Hello, Ma'am Gisela Quata. Magandang tanghali ho sa inyo. Bakit ba kasi itong bangag admin gusto ng ganyang polisiya, digmaan? Ngayon, sobrang init na ho talaga sa West Philippines. Mukhang hindi na kaya ni Da Junior to, guys. Maribit Makadagat, magandang tanghali ho sa inyo. Di na. Di na talaga kaya. Sa nakikita ko ha, wala na, puro agresibo na ho eh. Agresibo ng Pilipinas, agresibo na rin po ang China. Wala na, mukhang papunta na talaga tayo doon sa magiging Ukraine 2.0 na talaga. Siguro may magagawa kung ngayong John, masipa. Paano kung hindi masipa? Marcos alis dyan? Wala na ho, matutuloy talaga yung prediction ni Sasurgando na by 2025 daw malulunsad talaga yung digmaan laban sa Amerika, Pilipinas at China. 2025 eh. Wala na ho ito. Wala kasing panalo talaga yan kasi kahit sabihin na natin mananalo tayo sa digmaan, mapatalsik natin yung China eh. Paano yung Vietnam? Lalaban din yung Vietnam sa atin. Sabihin na lang natin, manalo rin tayo sa Vietnam. O, pag nanalo tayo sa Vietnam, anong mangyayari sa Pilipinas? May utang ka sa Amerika, bagsak pa ekonomiya, marami pang mapapaslang, may libre remission, lugi pang St. Peter, lugi. Wala nang burol, wala nang biskwit. Wala nang kape. Wala na, diretso libing na eh. Daming malulugi, animal.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!